Kabi-kabilang rescue operations ang ginawa sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, walang patid ang rescue operation sa Barangay Bagong Silangan. Kahit mga alagang hayop, hindi iniwan. Ang iba, naglakad na lang sa hanggang dibdib na baha, bitbit ang ilan nilang gamit. Abot hanggang bubong sa second floor ng bahay, ang baha sa lugar ni na Annalyn Ang. Nakalikas na siya pero gusto raw niyang bumalik dahil naiwan daw niya ang 4-piece ID niya. Pinasok na po ng tubig hanggang taas na po. Pinakalimutan po yung mga ID at saka yung ID 4-piece po at yung wallet ko. Naiwan po kasi sa sobrang kaba na rin po. Warning na po kami, mag-ready na kayo. Kaya marami na po kami na-evacuate kagabi. Kaya lang hindi din po kaya ng rescuer namin sabay-sabay. Kasi ang ultimo kaya kami na po ang nag-cater ngayon kasi lubog na May ilang piniling wag munang lumikas, lalo na yung mga may second floor ang bahay at malapit lang sa main road na hindi naman binabaha. Ang iba, umasang pababa ang tubig, gaya ni Efren Cabalan. Pero tansya niya, 5 metro na ang lalim ng baha sa bungalow nila. Inintay ko na bababa yung tubig. Patas na. Umabot na dito sa leeg ko. Hindi, sumakay nila kung mayroon dumaan na taga. Malapit lang sa main road itong mga magkakaanak na ito, kaya ngayon pa lang sila humingi ng tulong mula sa mga rescuer. Hinintay nila na umabot hanggang ganyan kalalim yung tubig dito para siguro ay unahing i-secure yung kanilang mga gamit sa kanilang bahay. Malapit lang naman yung main road dito, ilang hakbang lang, kaya hindi rin naman daw nalagay sa panganib ang mga ni-rescue ito. Ma'am, ba't ngayon lang kayo nagpa-rescue? Hindi po, doon kami kasi mga gamit namin tinaas namin. Monitor po kami rito, may mga tao po, para pag tumaas, any moment, pwede po kami. Maraming evacuation centers sa Barangay Bagong Silangan, gaya nitong Bagong Silangan Elementary School. Nagtsatsaga sa kandila ang mga narito dahil malaking bahagi ng barangay ang walang kuryente. Pero may supply naman ng pagkain at inumin. Maraming kalsada rin sa Quezon City ang binaha, gaya ng ilang bahagi ng Mindanao Avenue. Ang rumaragasang tubig sa Pasong Tabo Bridge halos umabot na sa kalsada. Ang ilang bahagi ng Congressional Avenue, lubog din. Isang kotse naman ang tumirik sa Quezon Avenue underpass nang maipit sa malalim na tubig. Natrap po siya sa loob. Tinulak na po namin papunta rito. Gaano kalalim ba kanina? Kanina hanggang dito yan Ginawa namang swimming pool ng ilang kabataan ang isang bahagi ng Luzon Avenue na nalubog din sa baha. Di nila alintana ang mga sasakyang nangahas tawirin ang tubig. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.